Magandang umaga, kapatid. Tuloy kayo. Pasok kayo. Ako po si Pastor Felix Pas Jr. Ito ang bahay ko. At ito rin ang buhay ko sa likod ng pulpito. Teka, samahan mo muna ako. May bibili na tindahan. Ito ang buhay ko. Pagka may bibilin, punta ko rin sa tindahan. Pag wala dito, doon sa kabila. Meron kang nagaraya? Wala? Wala pala rito. Kaya doon tayo sa kabilang tindahan. Yan ang buhay ko rito. Pagka may papautos si Mrs. Yan, may bibilin. Tigasin ako. Talagang ako ang nasusunod. Ako ang bibili. Pag gusto ko, ako masusunod. Basta akong bibili. Hindi kayo. Ako. Ito ang tindahan ni Bal at ni Biggie. Meron kayong nagaraya. Ayun, wala tayong nabiling maning kalbo. Ito nang boy bawang. Sana nga Commander Bawang eh. Pero boy ba, pwede na. So, ayun na. Magandang umaga sa mga bata. God bless you. Mag-ingat kayo palagi, ha? Mag-ingat. Yan, mga bata dito, nagbebilis sa akin. Tatay nila ako dito. So, yung iba, yung nagtitinda doon, dati nagbebilis sa akin yun. Ngayon, hindi na. Kasi malaki na eh. yung iba may asawa na. Hindi na nagbebilis. May mga anak na. Pero nung maliit pa yun, nagbe-bless pa yun. Ganyan na kami katagal dito sa bayan na to. Since 2009 pa kami dito nakatira. Eh, ano na ngayon? 225 na. Oo. Alam niyo ba, natapos na bayaran na itulugan itong bahay namin? Ano lang to, 15 years to pay lang. Walang baning kalbo. Boy bawang lang. Kasi, yan ang aking may bahay. Si Edna Pas. Na napakasipag. Ang sikreto ng mali sa bahay ay isang masipag na may bahay. Mali. Oo, dapat. Yun ang sinabi sa akin. Malinis na sa bahay talaga itong asawa ko. Ako, ano lang, pamisan, bulis-bulis lang ako eh. Kaya palaga akong pinapagalitan eh. Sa akin, ang katwiran ko, basta kung, ano dyan. Kakainan muna kaya tayo bago itutuloy natin ito. Meanwhile, ay, diyan na pala kayo. Tara, pasok. Good morning. Ako po si Pastora Jenay. At ito po ang iyong pastor sa likod ng pulpito. Pasok kayo sa bahay namin.
Ngayon, may client ako kaya maaga ako nagising, pupunta ako sa client ko. Pero magkakape muna ako, syempre. Tara. So, ito yung bahay namin. Magulo, kasi marami kami dito eh. Yan si papa ko. Hi! Ang buhay ko ay laging on the go. Kapag hinanap ako ng client, dapat lagi akong ready, available. Ayun, marami akong ginajuggle sa buhay ko. Yung work ko sa Ayala, palipad-lipad. Actually, ito na yung pinakamatagal na hindi ako lumipad dahil nga, ito may anniversary tayo. Pero pagkatapos ng anniversary, kailangan lumipad ako agad. Hindi ako umiinom ng coffee na may asukal. Yung pamangkin ko, lagi kong kasama yan. Meron din akong inaayos na business, yung Ezer Realty. Marami din akong tinitrain na sellers dahil malapit na yung launching namin. And then, ito nga, may kasamang ministry sa Jeho Green Breeze. Then, meron din akong hinahandle ng mga corporate Bible studies. So, ratsyada na. Pero okay lang naman kasi kaya ko naman kasi wala naman akong family. Wala akong sariling family. Diba, kumbaga, yung pamilya ko dito, sila mami, sila papa, inaalagaan nila ako mabuti. Hindi na ako yung kailangan magluto ng pagkain. Wala naman din ako inaasikaso mga bata. Kaya masarap naman ang buhay at hindi siya ganun kahirap. Kain tayo! Ratsyada na! Ayun, tapos na ako mag-almusal. Kailangan ko na mag-prepare papunta sa work at may kamit akong client. Tara, samahan niyo ako. Magpapalit ako ng damit ko. Ayan, nakapagpalit na ako ng damit. Pero mag-aayos muna ako ng buhok at mag-makeup ng konti dahil ako rin pala ngayon sa WWI. After WWI, pupunta na tayo sa una nating client. Sige, samahan niyo ako. Tara! Ratsyada na! So, tapos na po tayo sa ating WWI for today. Ngayon naman pupunta po ako sa Katipunan para po sa manning ko for Ayala Land. Kaya, samahan niyo po ako. Ito po ang aking buhay sa likod ng pulpito. Let's go! So, ito yung mga ginagawa ko bago ko umalis. Kailangan, inaayos ko lahat ng mga gamit ko. Alam niyo po sa totoo, hindi po talaga ako organized na tao. Kaya, sa dami po ng ginagawa ko, ang dami ko pong nakakalimutan. Dito po sa work ko, kahit po kailangan maging simple, pero kasi kailangan lagi tayong maganda. Lahat naman po talaga ng tao maganda, pero presentable po dapat. See you later. Ito yung buhay ko. Naglilinis si mami ngayon ng bahay. Kisa Tina. Bye-bye. I love you. Yeah. Thank you. Pray muna tayo. Pray muna. Lord, ingatan niyo po si Tinang sa aking pag-alis. At marami po akong makuhang clients. Ayala in Jesus' name. Amen. Kiss, Tinang. Thank you. I love you. Pupunta na tayo sa Ayala. Ay, hindi pala. Sa Katipunan pala ako pupunta. So, everyday, ganito po ang buhay ko. Palagi ako ready to go. Kahit saan magpunta. Miss na ako, ma. Ay, ako na naman ang Joy. Okay lang yan. Ang buhay ng pastor sa likod ng pulpito. Bye-bye! Pupunta muna ako ng work ko. See you later, guys. Bye! Later that night. Ay, salamat sa Panginoon. Narito na ulit ako sa
Viejo Greenpeace. Gusto ko, love na love ko talaga bumisita sa mga kapatiran dito sa Greenpeace. Ito, ginagawa ko to every Thursday. Every Thursday, ito po ang desire ng puso ko na maka-encourage ng mga kapatiran dito sa Greenpeace. Natutuwa ako na sila ay makita, ipanalangin, lahat ng kanilang mga pangailangan. Pinapanalangin ko. Kalusugan, palakasan, pangailangan, pinansyal, malaking tulong yun. Ito ay nakapagbibigay sa akin ng kalakasan ang pagbisita. So laging ito yung hinahanap ng aking pagkatao, aking katawan, bilang pastor, ito ang aking kalakasan, ang magpalakas ng mga kapatid. Bibisita muna ako sa mga Gamones. Sila yung aking partner dito sa visitation. Sila yung sumasama sa akin sa pagbisita sa bahay-bahay. Ay, yun. Uy! Saan punta mo? Maganda ako sa Lover. Ha? Lover. Lovers? May susundin ka? Sige. Ihatid ka. Matumagal bahay. Ingat ka, ha? Matumagal simbahan. God bless. Hindi pumunta mo kay Hindi. Gamones. Mag-duty. Sige. Kaya sintimbla. Sige, ingat ka. God bless. Bye. Salamat sa ating kapatid. Si SW Ben, Patungon Lovers, may hati doon. Ngayon, dito po, malapit na tayo sa bahay ng mga Gamones. Dico Nelson at si SW Josephine. Sila yung isa sa tinitrain ko rin para masanay sila sa pagbisita. Parang natural lang ang pagbisita. Ang pagbisita ay kusang loob. Hindi ka napipilitan. Talagang masaya mong ginagawa. Magandang gabi, kapatid Dico Nelson. Ay, kamara pastor. Kumusta kayo? Talagang miss na miss ko na kayo, ah. Bless mo na. Ano? God bless. Okay, pasok lang. Kumusta ang kalagayan nyo? Mabuti. Wala. Mabuti. Kumain na pala kayo. Huwag niyong pababayaan ng inyong God bless. Salamat. Kumusta mga anak mo? Okay naman po. Oo. Meron tayong gawain sa meron tayong anniversary. Huwag kalimutan, ha? Ako. Oo. Pastor. Meron tayong inakilang jeep para hindi na kayo mahirapan pagpunta roon. Hahatid kayo, isusundo. Salamat sa Diyos. Pray muna tayo. Pray. Lord, salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay makabisita sa aming mga kapatid dito sa Greenpeace. Gabayan mo kami, kayo magbigay sa amin ng wisdom, ilagay mo sa aming paa, ang iyong mga paa. Ilagay mo sa aming mga kamay, ang iyong mga kamay. Ilagay mo sa aming bibig, ang iyong salita, Panginoon, upang kami po ay makapag-encourage, makapagpalakas kami ng mga kapatiran dito sa Greenpeace. Ito, Lord, ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen! Ciao, family. Tapos na po tayo sa pagbisita sa Gabones family. Gusto niyo bang makita ang Viejo Greenpeace? Tara na! Ciao, family. Narito na tayo sa Viejo Greenpeace. Tara, samahan niyo ako. Teka, sandali. Wala pa si Pastora Jenay. Teka muna. Viejo family, wala pa pala si Pastora Jenay. Kailangan nandito siya. Gagawin natin ng paraan. Tama na? Dito pala si Pastora Jenay. Punta tayo sa church. Tara, Jeho family, welcome to Jeho Green Breeze. Hello? As a bit Ben? Yun. Good evening. Oo.
family, alam niyo ba, nung ako'y mapunta rito sa Jehaw, nakita ko po yung pagmamahalan ng mga kapatid dito. Kakaiba, kahit sa mga leaders, mga members. Kasi alam niyo po ba, marami na akong church na pinagdaanan, marami na rin akong leaders na nakaharap. Talagang sa harapan, okay sila. Pero sa talikuran, medyo wala akong masabi. Medyo meron ng mga masakit na karanasan. Pero dito po sa Jehaw, naranasan ko po ang talagang pagtanggap sa isa-isa sa kabila ng iyong mga kahinaan, sa kabila ng iyong mga kapintasan, naroon ang pagmamahal. Kaya sabi ko nga sa sarili ko, dito na ang church ko. Pero alam niyo ba, yung salitang yan, lagi kong binabanggit yan. Pag sa tuwing pupunta ako sa church, sasabihin ko, dito na ang church ko. Pero hindi ako, inalis ako ng Lord doon. Pero ngayon, natutunan ko na. Sinasabi ko kay Lord, dito na ang church ko. Hanggang gusto mo, Panginoon, dito ako. I belong to this church. Dito lang sa church. Naramdaman, naranasan. Ako'y kasama, ako'y kapatid, ako ay brother, ako ay kuya sa church na ito. At lalo pang lumago ako sa aking pagkakilala sa Panginoon. Lalo pang lumalim ang paglilingkod ko sa Kanya. Dahil nakita ko, lalong na-develop yung kumpiyansa ko sa aking sarili para sa Panginoon. Tanggap ko ang aking sarili, yung aking mga kahinaan. Alam ko na anuman yon, dito tanggap ako ng church. Ako naman, Tay, ang isa sa pinaka hindi ko makakalimutan na nangyari sa akin, pinadala ako dito sa Jehaw Green Breeze from Jehaw, Maine. Pinadala ako for a mission kasi may kailangang ayusin. Nung inayos ko siya, Tay, kinausap ko yung mga dapat kausapin. Next Sunday, alam niyo po kung ilan na lang po umattend? 2. Kaya hindi ko pa siya makalimutan. Hindi ko po siya makalimutan in the sense na during those times, talagang yung mga tao na inabutan ko dito, no, nag-message talaga sila directly kay Bishop, kay Mami, na talagang naapektuhan ko sila tayo. Opo. Yung natutunan ko din talaga is kailangan mabuhay sa atin yung ating vision na loving community. Na hindi lahat ng bagay na alam nating tama, dapat lumabas yun na may pag-ibig. Yung approach natin, kailangan may pag-ibig. Yung pagsasalita natin, kailangan may pag-ibig. At hanggang ngayon, Tay, tinuturuan pa rin ako ng Lord sa bagay na yun. Ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon, ang laki na ng binago niya rin sa akin. Magsimula noon hanggang ngayon. At yung mga tao na nasaktan ko rin noon, ngayon kasama natin silang naglilingkod sa Lord ngayon. Kaya, ayun, sa Diyos pa ang papuri. Gaano kahirap mag-alaga ng church? Oo. Ay, ang dali-dali. Di ba, Tay? Hindi, mahirap. 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 Talagang ang dami mong isa-sacrifice. During the time na tinawag talaga ako ng Lord, mag full-time. Grabe. So, mahirap siya. Mahirap din dahil iba-ibang tao pinapakisamahan mo. So ako lalo na sa akin, I came from the corporate. Tapos bigla akong nagpunta. Hindi sa usual na church it is a community church. So kailangan talaga ay abutin mo yung mga tao. So mahirap. Ikaw, Tay, mahirap ba mag-alaga ng church? Mahirap talaga. Kasi kung madali lang, ang daming pastor ngayon. Hindi talagang ang pagpapastor ay gift ni God. Kaya ka binigay sa iyo yan, gaano mo yan kahirap, magagawa mo. Katulad sabi ni Pablo, I can do all things through Christ who gives me strength. Kaya go on lang, magpatuloy. Gaano mang kahirap,
gaano man mga pagsubok sa buhay, sa church, magpatuloy ka lang. At sabi ni Lord, hindi kita iiwan ni pababayaan. Ako nga tayo, iniisip ko nga dati, kung nahihirapan ako, paano pa kaya yung hirap nyo? Napapalibutan kasi ako ng maraming mentors eh. Si Papa, si Mami, yung mga kapastoran natin. So kapag iniisip ko na nahihirapan ako, iniisip ko na lang na triple nun, doble nun yung hirap na naranasan ninyo. So chillax na lang. Amen. To God be the glory. Ang message ko po para sa mga taga-Jehaw Green Breeze is, alam niyo po, ito yung talagang aking motto, is do not study the word. Ay, parang ang pangit ng taya. Do not study the word. Word. Do not study the word, but spend time with God. Amen. Para sa akin, mas importante, no, sa aking mga kapatid na taga-Jehaw Green Breeze, to build your intimacy with the Lord through personal devotion, through studying the Bible, worship, and fellowship. At ang prayer ko is we should always operate in love. Message ko din ay mingi rin po ako ng sorry sa mga nasasabi ko po. Alam ko marami akong preaching time na nagugulat na lang sila. At salamat din po sa pagtanggap niyo sa akin. So sorry po, at I pray na lahat po tayo ay magpapatuloy hanggang dumating ang ating Panginoon. Sa buong Jehaw naman ay mahal ko po kayo. Hindi ko po kayo laging nakakausap, nakakasama. Patawarin niyo po ako kung minsan di ko na kayo makabisado ang inyong mga pangalan. Pero doon ko nakikita na tunay na pinararami ng Panginoon ang kanyang mga anak. At Amen. Bawat isa po sa inyo ay mahalaga po sa amin. So, ikaw tayo na masasabi mo. Ang masasabi ko lang dito sa Jehaw GB, ang mga churches ay magkakaiba ng personality, pero dito ko nakita yung patuloy na pagsisikap ng membro na lumago sa Panginoon, lumago sa kanyang salita. O alam natin na merong weaknesses ang mga tao. Totoo naman yan talaga. Pero nandyan ang Panginoon at patuloy na pinapalakas, yung pinatatag yung kanilang strength para sa ganon, yung ma-overcome nila yung weaknesses. Yung kanilang strength ang mamamagnify, makakapitalize para yun na ang kanilang gawin sa bawat isa sa kanila. Sabi nga ni Pablo when I am weak, then I am strong. Kasi si Jesus ang nagpapalakas sa kanya. Kaya nga, nakita ko ang paglago ng Jehaw Green Breeze. Nasaksihan ko. Although hindi ako nagsimula rito, pero naging bahagi talaga ng buhay ko itong Jehaw Green Breeze. At para naman sa Jehaw na kabuuan, so kami mga pastor na na-assign dito, hindi lang kami talagang dito lang nagpipreach. Na natutuwa ako kay Bishop Edmond kasi ina-assign din kami sa ibang mga churches para madama din namin kung ano yung mga pangangailangan ng mga kapatiran doon sa particular church na yun. Kung ano yung mga kakulangan pa nila para lalo pa namin silang maipag-pray. Lalo kami nagkakaroon ng awareness sa bawat needs ng Jehaw as a whole. So salamat sa Lord kasi lahat tayo ginagamit ng Lord Kaya dapat lang na magpagamit tayo lahat kay Lord para sa ikatitibay ng kanyang katawan ng church as a whole. Salamat sa Diyos. Are you game? Muli, ako po si Pastora Jenay. Ako naman po si Pastor Felix.
At mula po sa amin dito sa Jeho Winbis, handa na po kami. at excited na po kami sa nalalapit na J-How 25th Anniversary. J-How Wagi! Takpakan tayo! Hi, J-How. Happy anniversary. Message ko sa inyo is to continue serving the Lord with all your might and with all your strength. Ang prayer ko sa inyo is to be like Jesus. Yung Christ-like ministry na nandun ang love. Kasi love covers everything. Jesus is the full manifestation of love. If you ask the meaning of love, tumingin ka lang kay Christ, tumingin ka lang doon sa cross, tumingin ka lang doon sa resurrection, tumingin ka lang sa everyday life mo, and you will see the love of Jesus every day. Live the life of Christ. Be Christ-like in everything. Being like Christ is the most highest form na magagawa natin as a Christian. Happy silver anniversary, J-How! Andito na pala. Si Pastor Jenay. Sama. Pastor Jenay. Tayo na rito sa Jeho. Wala ng family. Are you game? Jeho Wagi. Jeho family. Tama ba? Tara na. Tara na. Tandaan mo, ito ang araw. Ito ang araw. Kawan ang Diyos. Tara na. Tara na. Patsyada na.